Iginit ng Malacanang na lumago ang exportation at turismo ng bansa sa kabila ng pagbagal ng economic growth nitong second quarter ng 2026. Samantala, para maibsan ang pasanin ng mga property owner at investor, pinapanukala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kongreso ang pansamantalang pagsususpinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ika-4 na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon, partikular na ipinanukala ng Presidente sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang pagsasagawa ng pag-aaral sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o Republic Act No. 12001, kabilang na ang posibleng pag-amyenda rito. Ang batas na ito ay naglalayong gawing patas, pare-pareho at napapanahon ng pagtataya sa halaga ng mga lupa, bahay at iba pang real property sa bansa. Sabi ng punong ehekutibo, layo ng pag-amyenda rito na mabawasan ang pasanin ng mga property owner, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang makatwirang transisyon patungo sa bagong valuation system. Kinilala naman ng pamahalaan ang pagbagal ng economic growth ng bansa sa 2.3% sa ikalawang quarter ng taon. Ayon sa Malacanang, pansamantala lamang ang paghina dahil sa epekto ng sigalot sa Middle East na nakaapekto sa inflation, presyo ng langis, trabaho at remittances. Gayon din sa pansamantalang paghina ng mga proyektong infrastruktura habang pinaiigting ang kampanya laban sa korupsyon. Sa kabila nito, iginiit ng Malacanang na lumago ang exports, manufacturing, agrikultura, paggasta ng pamahalaan at turismo na nagpapakitang nananatiling matatag ang ilang pangunahing sektor ng ekonomiya. Target ng administrasyon na mapabilis ang paglago sa ikalawang kalahati ng taon sa pamamagitan ng pagpapabilis ng infrastruktura, pagpapanatili ng matatag na presyo ng mga bilihin, pagpapalawak ng ayuda, at pagpapalakas ng kalakalan at pamumuhunan, kabilang na ang mga industriya kaugnay ng AI at digital economy. Nanindigan naman ang Malacanang na mahigpit na tinututulan ng Pilipinas ang sapilitang paggawa o forced labor, kasabay ng pagpapahayag ng pag-asang agad na mareresolba ang negosasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, kaugnay ng ipinataw na 12.5% na taripa sa mga produktong Pilipino. Target ng pamahalaan na maibaba ito sa 10% ngayong taon. Kailangan natin maging optimistic. Kailangan nating ipakita talaga na hindi tayo lumalabag sa batas. Siguro with all the laws that we have and the laws being implemented here in our country, we can say na we can prove them na the accusation that we are into forced labor is wrong. Batay sa pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque, kabilang sa mga pangunahing tatalakayin sa usapan ang mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa paggawa at ang malinaw na posisyon ng gobyerno laban sa forced labor. Marami po tayong batas na nagpapatunay na ito ay ipinagbabawal at ito ay may parusa kapag nahuli na nagkakaroon ang employers at nagpapatupad ng forced labor. So ngayon wala pang timeline na binibigay, pero patuloy po ang pakikipagnegosasyon at pakikipag-coordinate with the USTR. Matatandaang nagpataw ang Estados Unidos ng taripa sa mga produktong mula sa Pilipinas at iba pang mga bansa dahil sa mga issue kaugnay ng forced labor. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.